Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang mga kababayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Inaway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito mga tambay. Ito pong nangyayari po sa ating bansa, lalo-lalo po sa sobrang pamumulitika po. Lalong-lalo po sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Excuse me po. Katulad po nito mga tambay, si Attorney Harry Roque po mga tambay, dati pong secretary po ito ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po, ay sinampahan na rin po ng DOJ ang Attorney Harry Roque ng tinatawag na kasong trafficking mga tambay. Ibang klase po. Pagkakaalyado ka at kasama po yata ito sa sinasabing pagpapabagsak mga tambay. Di kaya planado po daw ito planado. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinampahan na ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Nicholas T., kaugnay ito ng iligal na operasyon ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Nakita ng mga piskal na posibleng sangkot si Roque sa operasyon ng Pogo. Anila bukod kasi siya ang abogado ng Whirlwind Corporation, siya mismo ang lumapit sa PAGCOR para mabigyan umano ng lisensya ang Pogo Company. Tinuring din ng mga piskal na iisa ang Whirlwind at Lucky South 98. Dawit din sa reklamo nila si Cassandra Leong, Dennis Cunanan at nasa 40 iba pa. Samantala, sinabi naman ng DOJ na maaari nilang hilingin na makansela ang pasaporte ni Roque o malagay siya sa red notice ng Interpol sakaling lumabas ang arrest warrant ng korte. Yan po mga tambay, ang DOJ, napakarami na pong kinakasuhan at hinahabol po ng DOJ. Yan mga tambay, trafficking daw po. Grabe. At ano pa kaya, sino pa kaya ang susunod nakakasuhan at ipakakansila ang pasaporte mga tambay. Nakita na po natin yan. Matagal na po yan. Pagpasok po ng binagoong Pilipinas, di po ba? Sino po ang una na nadisgrasya po dyan mga tambay? Sino po? Di po ba si General Bantag ng Bucor? Di ba? Ano po ang ikinaso kay General Bantag? Yung pagbintang yung pagtsugi sa isang mamamahayag na si Percy Lapid. Di po ba? Yan po ang yan po ang ibinintang po. Di po ba? Sa kay General Bantag mga tambay. Kaya nakakalungkot po Nakakalungkot po ang nangyari sa ating bansa. Katulad po sa sobrang pamumulitika po ang ginawa po yata nila. At nakita naman po natin mga kabayan, ang isa pa, hindi lang naman po si General Bantag po ang nadisgrasya riyan Di ba? Ano pa po? Sino po? Si Tebes, si Congressman Tebes, di po ba? Si Congressman Tebes nasa ibang bansa rin po, di ba? At talagang at kumuha po yata ng asylum sa bansa na kanyang pinuntahan. At sino pa po ba ngayon ang nasa ibang bansa at na talagang hinahabol po ng DOJ? Ngayon naman po, sino po? Si Attorney Harry Roque. Kaso na naman po, mga kababayan. Ibang klase po. At ilan na rin po ang kanila pong napapakulong. Kasama po, sangkot po ang DOJ. Sino po? Ang pinakamatindi po nilang napakulong ay ang dating Pangulong Duterte. Naipatapon pa sa dahig. At sino pa yung isa nilang naipakulong na supporters ng dating Pangulong Duterte? Si Kibuloy. Nakita nyo po? Si Kibuloy. Nakapagtataka lang po mga kabayan. Nagtataka lang po si Kamanong. Yung si Attorney Harry Roque at si Tebes, pilit mo na gustong-gusto ng DOJ na litisin at managot sa batas sa ating bansa dahil siya po ang may hawak ng Department of Justice. Nagtataka lang po si Kamanong. Pagdating po kay Attorney Roque
at kay Congressman Tevez, gustong-gusto pong pauwiin at panagutin daw sa kanilang mga kasalanan at managot sila sa batas, sa ating judicial, sa ating saligang batas. Ayon po yan sa DOJ. Pero, pagdating naman po sa isa pang Pilipino, katulad ni dating Paul Duterte, na wala pang mga kaso na isinasampa sa DOJ, sa korte, sa mababang korte natin at sa Supreme Court, pero pinatapon na po ng DOJ. Ipinatapon. Itinapon po sa banyaga sa ICC, sa Netherlands, sa The Hague. Itinapon po Wala pang paglilitis yan sa korte natin. Pero si Atty. Roque, pilit pong pinauwi at kakansilahin pa ang pasaporte. At ganoon din si Arnit Tevez. Nakita niyo po? Grabe, no? Pamumulitika po ba yan? Di ba? Grabe ang nangyayaring pamumulitika po sa pamilya Duterte at sa mga kaalyado nito. At ganoon din po, mga tambay, ano? Ibang klase. Ibang klase po ang DOJ, mga kababayan. At diyan ka magtataka sa DOJ, mga katambay. Diyan ka magtataka. Pagka pumapabor po sa kanila, wala pong kaso-kaso. Absuelto po. Nagtatanong lang po si Kamanong. Katulad po ng anak niya. Yung kanya pong junior, na si Remulla Jr., di po ba? Pumutok po yan. Halos sa kaumpisa lang po ng kanyang termino bilang DOJ Secretary, di po ba? Pumutok po yan, nahulihan po di umano ng high grade, mga quality na mga damo, mga marijuana. Napakarami po, box. Nahuli po ng PDEA. Di umano. Pero ano po nangyari? Absuelto yata. Walang kaso. Bakit? DOJ Secretary ang tatay? Mga kabayan. Kaya nakikita nyo po yun. Nagtatanong lang po si Kamanong. Pagka po sa kanilang administrasyon, sa kanilang mga kaalyado, ang kaso po ay tulog, ang kaso po ay absuelto. At nakita rin po natin ang kaso po, lahat po ng kaso na involvement po na ngayon ay kasama nila, lalong-lalo na si dating Senadora De Lima, absuelto. At yung sinasabing taga Iloilo na si Mabilog, absuelto. At yung sinasabing drug lord at nakapatay pa, nakatsugi pa, marami pang chinugi na si Kerwin. Kerwin po yata yun, Espinosa po ba yun? Si Kerwin, nakalaya rin at tumatakbo pang mayor. Nakita niyo po yun? Pagka po pumapabor sa kanila, absuelto. At napakarami pa yata ng mga drug lord na nakalaya sa panahon po yata ng bagong Pilipinas. Nagtatanong lang po si Kamanong, napakarami po ba na nakalabas din ang kaso ay tungkol po involved sa droga? Di kaya? Sa polboron? Nagtatanong lang po. Grabe, no? At dito po sa sinasabi pong kinaso kay Atty. Roque, ito kaya, mga tambay, ay kasama yata ito sa Oplan? Di kaya kasama ito sa Oplan na Horus? Yung atake sa mga kaalyado, sa pamilya Duterte? Yung nabulgar po na Oplan Hocus o Horus? Yung Oplan Horus na dokumentado at pirmado pa? Di po ba? Ito kaya yon? Lahat ng kaalyado na sagabal ay kasama po nito at pinagplanuhan po yata talaga nila. Di kaya dito sa Oplan Horus na ito, mga kabayan. Ibang klase, no? Ibang klase. At yung sinasabi po na kaso na illegal trafficking, mga tambay, ng Harry Roque, ibang klase dahil daw po sa Pogo. Ang tanong po ni Kamanong, wala po bang Pogo sa Cavite? Mga kababayan ko, mga katambay ko, wala po bang Pogo sa Cavite? Wala po ba? Ang Pogo po ba sa Cavite ay malinis at wala pong bahid, anomalya? Wala po bang kumikita ng mga politiko riyan sa Pogo sa Cavite? Bakit po ang ibang Pogo ay nagiging problema po ng pamahalaan? Pero pagka po ang kaalyado po yata ng pamahalaan, lalong-lalo po yata ng DOJ Secretary, wala pong nakikitang problema sa Pogo.
mga kababayan. Wala po bang pogo sa Tacloban, sa Leyte? Wala po bang pogo sa Cebu? Mga kababayan, wala po bang pogo sa Iloilo? Wala po bang pogo sa National Capital Region? Lalong-lalo po sa probinsya ng Cavite? Wala po bang pogo riyan? Bakit po sinisingle out lang? Dahil nga po kasama po ba ito sa Oplan Horus? Mga kababayan, unbelievable. Dinadala mo sa issue ng pogo. Laganap na laganap pa yata ang pogo sa bansa. At meron pang pogo yata sa probinsya ng Cavite kung saan po namamayagpag po sa politika ang pamilya Remulla. Di po ba? Natagarian po ang isang DOJ secretary, Boying Remulla, na meron din pong issue na naabsuelto po sa droga o sa polboron, di umano. Sa polboron, sa mga illegal na damo, mga bayan. Absuelto, mga bayan. Di umano. Ibang klase po, no? Napakalilinis. Walang bahid. Walang bahid anomalya ang kanilang pamilya. At tapat maglingkod sa bayan ang pamilya Remulla, mga tambay. Walang korupsyong issue, walang pulburon, walang bawal na damo na issue. Basta po sila'y malilinis na politiko. At sa kanilang probinsya po ay walang pogo. Wala. Di po ba, mga kababayan ko, taga Cavite? Wala pong pogo dyan sa inyo, di po ba? Malinis na malinis po ang Cavite. Wala rin pong gumagamit dyan ng pulboron. At wala rin pong gumagamit yata dyan ng damo. Yung bawal na damo. Meron po ba mga taga Cavite kong kabayan? Mga katambay ko, mga taga Cavite. Ang inyo po bang probinsya ay zero. Zero sa pulburon, zero sa pinagbabawal na damo, at zero sa pogo. Walang pogo riyan. Wala. Napakahusay, mga tambay. Bago ka magmalinis at sinasabi mo tapat kang maglingkod, tingnan mo muna ang bakuran mo. Baka ang bakuran mo kay baho-baho na at punong-puno ng basura. Hindi kaya? Nagtatanong na po si Kamano. Kasi sinisingle out mo yung ibang pogo. Samantalang yung hawak ng mga kaalyado mo ay may mga pogo sa kanilang mga distrito. Hindi kaya? O probinsya na mga kaalyado nyo sa binagoong Pilipinas. Nagtatanong na si Kamano. Kaya yan po, kung tisilipin po natin yung pattern, talagang mag-iisip ka na yung lumabas na Oplan Horus na pagpapabagsak sa mga kaalyado at sa pamilya Duterte, nahandun lahat ang detalye sa Oplan Horus nila. Di ba? Mapag-iisip ka mag-iisip ka talaga sunod-sunod ang ginagawa po nila na pagpapabagsak. Inumpisahan po nila kay Kibuloy, kay Bantag, kay Tebes. Yan po ang mga pattern the Bantag, di ba? Tebes, Kibuloy, dating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte, dahil nga po na-impeach na po siya dyan. Yan, na-impeach na po siya sa Kongreso, Senado na lang po hinihintay At ngayon po si Attorney Harry Roque. At marami pang vlogger na ginigipit po di umano. Diyan po sa institusyon po ng Kamara, mga vlogger. At meron din po mga vlogger na sinampahan na po niyan na kaso ng NBI at ng DOJ. At ganun din po, pati po sa labas ng bansa natin ay may mga kinakasuhan na po sila na mga vlogger. Nangunguna po dyan si Maharlika na kinasuhan po niyan ng DOJ at NBI. Patong-patong din pong kaso. Kasama po kaya yan sa Oplan Horus? Nagtatanong lang po, mga kabayan. Yan po ang tinatrabaho po sa atin na nakikita po natin na tinatrabaho ng DOJ, mga kabayan. Wala po tayong nabalitaan sa DOJ ng 3 taon na tinutugis po nila gamit ang NBI. Tinutugis nila ang napakaraming smuggler. Wala po tayong nababalitaan na napakaraming mga smuggler na tinutugis at nahuli ang DOJ sa pangunguna ng NBI. Meron po ba?
at isang damukal na mga drug lord na huli ng NBI. Meron po ba? Meron po ba? At ang mga terorista, mga tambay, ay napaguhuli ng NBI dahil sa gagaling po nila mag-imbestiga. Meron po ba? Ang nakita po natin ng 3 taon sa DOJ at sa NBI ay puro po iniimbestigahan at dinidemanda ang mga kaalyado ng mga Duterte yata. At lalong-lalo na po ang mga Duterte dahil yung dating Pangulo ay naipatapon na po nila. Kaya nga po ang mga Pilipino ay galit na galit eh. Galit na galit ang mga Pilipino. Katulad po niya sa DOJ Secretary, sa tingin nyo, ang Pilipino na lang po na matutuwa dyan sa DOJ. Komento ko po. Ang matutuwa na lang po, kauna-unahan po sa DOJ, ang matutuwa na lang po dyan, makakaliwa. Di umano. Tuwan-tuwa po makakaliwa dahil nagamit po yata ang ating gobyerno sa pagpapabagsak sa mga Duterte. O ginamit yata nila ang makakaliwa. Nagsani puwersa. Hindi kaya? At ano pa ang matutuwa? Yung mga oligarko na nasagasaan ni dating Pangulong Duterte dahil naisingil niya o nasingil niya ng kanilang mga pagkakautang na sobra-sobrang laki. Nasagasaan dahil nagbayad sila ng isang damukal na pera. Kaya po hindi matutuwa sa dating Pangulong Duterte yan. Kaya po yan, mga tuwan-tuwa po yan. Di umano. Masayang-masaya po mga oligarko. Dahil po naipatapon po ang dating Pangulong Duterte ng isang kasama po ang isang DOJ Secretary, Remulla, mga kabayan. Di kaya? At ano pa matutuwa? Siyempre, yung mga buhaya, mga tambaluslos na mga politiko, tuwan-tuwa yan. At ang mga media o mainstream media na nababayaran o pag-aari ng mga oligarko, tuwan-tuwa po yata yung mga yan. Di po ba? At syempre po, yung mga attack dog po sa social media, nakikinabang po sa pera ng taxpayer yan. Di kaya? Yan po ang mga matutuwa sa DOJ Secretary, mga kabayan. Pero ang mga matitinong mga Pilipino na hindi po tanga at hindi po bobo at hindi po mukhang pera at lalong-lalong hindi gago, mga tambay, ay hindi po matutuwa sa ginagawa po pagpapatakbo ng binagoong ang Pilipinas. Lalong-lalo po ang ating DOJ Secretary. Yung anak mo, nasangkot, absuelto, di umano, ibang klase. At, wala nang balita. Patay na ang issue, pinatay na ang issue. Ganon po ang napakatindi. Kaya dito pa mga tambay, wala po tayong makukuha at wala po yatang makukuha ng hustisya habang yata sila ang naglilingkod, di umano, ay napakahirap kumuha ng fair justice yata sa kanila. Dahil bakit ko po nasabi? Kung yung dating Pangulong Duterte na nga hindi nakakakuha ng tamang proseso o fair justice, ang dating Pangulong Duterte, dating Pangulo pa yan, hindi nakakakuha ng tamang proseso ng batas. Tayo pa, na pangkaraniwang tao, mahirap, at si Atty. Roque, makakuha ng fair justice, yung dating Pangulo nga, pinatapon Hindi nakakuha ng tamang proseso ng batas natin, di ba? Sa panahon ngayon ng binagoong ang Pilipinas. Kaya mas mainam na rin yung ginawa ni Atty. Roque at ni Congressman Tebes na hindi sumuko habang sila po ay nasa gobyerno yata. At ganun din po ang ginawa ni Bantag. Hindi rin po siya sumuko dahil nakikita niya na siya po ay napupolitika, mga kababayan. Kaya po, magkakaroon lang po ng tama yatang proseso ng batas ay pagka po naging presidente na ang Vice President. Diyan po yata iiral ang tamang proseso ng batas. Dahil po ang mga Duterte ay sumusunod po sa proseso ng batas. Kasi po sila ay magagaling na abogado. At mga wala pong itinatago. Wala. At wala pong pinoprotektahan ng mga Duterte. Wala pong pinoprotektahan ng mga oligarko. Sumisingil pa nga sila ng pagkakautang niyan Di ba? Hindi po katulad ng pamahalaan natin ngayon, mga tambay. Napakarami po yata nilang pinoproteksyonan
lalong-lalo po ang mga pogo. Yung mga pogo sa kanilang lugar, mga tambay, ay hindi po pwedeng, hindi pwedeng batikusin at hindi pwedeng pagbintangan na masama ang pogo sa kanilang lugar. Ang pogo sa kanilang lugar ay hindi masamang bisyo. Basta sila po ang nakakasakop. Pagka ang pogo ay nasa kanilang distrito o nasa kanilang probinsya, malinis po yung pogo na yan. Di po ba, mga kababayan? Mga kababayan ko sa Cavite, pwede nyo pa bang, balitaan si Kamanong, si Katambay Manong? Wala po bang pogo dyan sa inyo? Sa Cavite, wala po ba? Malinis po ba ang Cavite sa pulburon? Sa pinagbabawal na damo? Malinis po ba? Wala po bang mga addictus dyan sa inyo sa Cavite? Wala po bang mga kriminal? Mababa po ba ang crime rate? Ang addictus? Mababa po ba dyan ang bilang ng mga addictus? At ang volume ng pulburon ba sa inyong probinsya, mga kababayan ko, ay zero na? Wala na nakakapasok na pulburon ba sa Cavite? At malinis na malinis kayo sa pogo. Di po ba, mga kababayan? Nagtatanong lang po sa ating mga kababayan. Sana po meron pong mag-message po sa inyong lingkod na talagang totoo na ang Cavite ay napakalinis. Mas higit pa na mas magaling sa Davao City ang Cavite. Malinis at talagang takot gumawa ng mga illegal at na takot gumawa ng masama ang mga Caviteño dahil sa panunungkulan po ng mga Rimulya. Ganun po katindi at kagagaling, mga kababayan, nila. Mga kababayan, bago po tayo magtapos, mga tambay, di ba? Nakita po natin yung pattern doon sa Oplan, Horus yata na ginagawa yata nila, di umano. Duterte at mga kalyado. Nakita na po natin. Marami na po sila. Nakapagpatapon na po ng dating Pangulo. Nakapagpakulong na po ng isang kalyadong pastor. At tinutugis pa ngayon ang tatlo. Tatlo po ang tinutugis ngayon. Si Roque, si Bantag, at si Tebes, mga kabayan. Sa susunod naman po, mga tambay, ang sasampahan naman nila ng kaso ay si Kamanong, mga tambay. Dahil nagtatanong si Kamanong. Bawal na po kasi yata ngayon mag-question sa kanila at magtanong, mga kabayan. Kaya po darating ang panahon, isang araw, may kaso na rin po yata si Kamanong, mga kabayan, dahil nagtatanong. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, shoutout po muna natin, mga kabayan, ang mga nagbibigay po ng tiwala at biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po kay Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Bali. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Maraming salamat po sa tiwala at biyaya na inyo pong pinagkakalob. Ingatan nawa po kayo. Ingat po. At siyempre po, samahan po kayo sa inyo pong mga paggawa. Na pag-ingatan po ang inyong pamilya. God bless po. Siyempre po, yung sinasabi nga po natin, nagpapasalamat po inyong lingkod na kaisa po kayo ni Katambay Manong na yung pagbabago at yung naumpisahan po ni dating Pangulong Duterte ay maibalik po muli sa ating bansa na katulad ng ginawang paglilingkod ni dating Pangulong Duterte. Mangyayari lang po yan sa isang Duterte na naman po sa katauhan po ng ating Vice President. Black voting po tayo, mga babayan. Munti ko nang makakalimutan. Black voting po, solid PDP po tayo. Magmula po sa Congress, sa mga distrito natin, solid po tayo dyan. PDP, congressman o representative. Yun po ang gagawin natin, black voting. At siyempre po sa Senado, mga kabayan. Mapaka-importante po yan, yung dalawang institusyon na yan. Para po maimbestigahan na po sila sa 20 Congress. Lahat po ng ginawa nilang kabalbalan, kawalang hiyaan sa ating pera, mga kabayan. At sa kanilang ginawa na napakaraming paglabag sa ating batas, ay mapanagot po sila. Maumpisahan na po ang tamang investigasyon. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa.
Ingat-ingat po at shoutout po. Ingat-ingat po, konting tiis na lang po. Solid vote po tayo. Black voting po, PDP laban. At syempre po, sa ating mga kababayan, sa kasuluk-sulukan ng mundo na merong Pilipino OFW, maraming salamat po. At thank you po. Kayo po ay nakaboto na po. Karamihan po sa inyo, tapos na. Alam ko naman po na PDP laban, solid, black voting. Thank you po. Ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po. Maraming salamat po. At syempre po, sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, thank you po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin. Huwag po natin na kalimutan na isama po natin sa ating mga panalangin na makauwi po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. At syempre po, mabigyan pa po siya ng kalakasan at mahabang buhay, pag-iingat po sa nangyayari po sa kanya ngayon na panggigipit nila, mga kababayan. Maraming salamat po sa muli. Ingat-ingat po tayo. Ingat po, doble ingat po. Paalam, bye-bye.